Yun ang iniisip namin mga driver. Paano na kami? Paano na yung mga anak namin? Paano na yung anak ng mga anak namin? Kung meron lang magbibigay ng mas magandang oportunidad, hindi namin yayakapin ito. Doon kami sa magandang oportunidad na kayang bumuhay at pagpaaral ng aming mga anak. Dinggin ang boses ng mga commuter at ng mga namamasada. Ito ang sasakyan ng masa. Ang jeepney ay isa sa pinakasikat na simbolo ng Pilipinas. Ito ay nagsisilbing pangunahing pampublikong transportasyon ng milyong-milyong Pilipino sa loob ng halos 8 dekada. Ngunit ngayon, ang jeepney ay nasa bingit ng pagkawala dahil sa programang PUV modernization ng gobyerno. Ang programang ito ay naglalayong palitan ang mga luma at hindi ligtas na jeepney ng mga bago at mas epektibong PUV. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang gawing mas maayos, ligtas, abot kaya at makakalikasan ang sistema ng pagpublikong transportasyon sa bansa. Subalit, hindi lahat ay sang-ayon sa programang ito. Maraming mga chopper at operator ng jeepney ang tumututol sa jeepney phase-out dahil sa mataas na halaga ng mga bagong PUV, ang pagbubuo ng mga kooperatiba o korporasyon, at ang pagbabago ng mga ruta at prangkisa. Sila ay nangangamba na mawawalan sila ng hanap buhay at mababaon sa utang kung ipapatupad ang programang ito. Ito ang ilan sa aming mga nakapanayam patungkol sa jeepney phase-out. Ako po si Leandrino Guevara. Reynaldo de Matawaran. Ang buhat nung natapos ako ng elementary hanggang ngayon 77 na ako. Ganun pa rin ako nagmamaniw. 35 anyos. 25 taon na ako namamasada. 2006 nagsimula ako mag-drive ng jeep, mga POJ. 20 years. Una, nagkuhan muna ako na yung parang conductor, ganyan, sa jeep, sa pinsa ko. Tapos nung matuto akong magmaneho, nagpagsapalaran ako sa Olongapo. Pagkatapos ng jeep, lumipat ako sa mga taxi. Tapos umalis ako sa taxi, lumipat ako sa mga trailer. Nag-auling ng mga tubo. Pagkatapos ng tubo, asukal naman ang binibiyahe namin. Ito ang aking namulat ang hanap buhay na minana ko sa aking magulang. Oh, Ay, opo, may asawa at anak na ako. Ay, oo. Tulad kong single parent, no? Tapos meron akong nag-aaral. Mahirap pagka nawala pa tong mga ganitong jeep dito, tapos papalitan ng bago. ang totoo niyan kontra ako dyan Ngayon po, wala akong kautang-utang kahit isang pera. Pero pagka kumuha ko sa mga sasakyan na inaalap nila, milyon kaagad ang utang ko. Paano pa kami mabubuhay? Kung ngayon, tamang-tama lang ang kinikita ko. Sang-ayon ako doon kung bibigyan kami ng karapatang tulong ng gobyerno. Kung ipaubaya sa mga driver at operator ang jeepney modernization, hindi naman ganun kalaki ang kinikita ng rota namin. Ang rota namin ay napakaiksi. Wala pa kami 12 kilometro. Pamasahe namin hindi naman ganung kalaki. Ang pamasahe namin dito, ang estudyante at ang hindi estudyante hindi pa nakakabayad ng 30 pesos. Wala pang 30 pesos.
Marami kaming mga kasamahan naghahanap buhay din. Nandyan yung tricycle, yung tinatawag nilang door-to-door. Andyan yung minibus, San Fernando Tolonga po. Nandyan din yung kapwa namin jeep na biyaheng Balanga, Dinalupihan. Bukod sa aming biyaheng Dinalupihan, Urani. Kami dito nagtsatsaga lang dahil meron kaming kanya-kanyang unit na pinangahawakan na pinagkukuhanan namin ng pang-araw-araw sa aming pamilya. Kung meron lang magbibigay ng mas magandang oportunidad, hindi namin yayakapin ito. Doon kami sa magandang oportunidad na kayang bumuhay at magpaaral ng aming mga anak. Hindi. Kasi mahirap lalo na sa mga driver lang. Mahal-mahal kasi yung binibigay nilang yung modernization about mahal na sa 2 million yata yun yung prangkisa. May face out. Ay, hindi kami isang ayos na face out. Yan, masakit yan. Sabi ng gobyerno, tutulungan yung mahihirap. Pero mali sila. Katulad nung nakikita ko yung mga kumuhang mga sakyan na ganyan, ngayon na-embargo na yung iba dahil nga hindi nakakabayad. Siyempre, malulungkot. Baka mawalan kami ng trabaho kasi hindi namin afford yung prangkisa na ipapalitan, no? Yung mga minibus pa na galing sa China yata yung binibigay. Basta ibaba lang yung gas. Yun lang, kasi doon kami umaangal sa gas napupunta, yung kinikita namin napupunta lang sa diesel. Ayan ang hindi ko masasabi. Maraming trabaho kaya lang dahil wala akong pinag-aralan. Yun ang iniisip namin mga driver. Paano na kami? Paano na yung mga anak namin? Paano na yung anak ng mga anak namin? Maraming mamamatay sa gutom. At wala din namang inihanda ang gobyerno na magiging trabaho ng mga kasalukuyang mga umaasa sa daan. Kung meron sana ang gobyerno na trabahong nilikha para malipatan ng ibang mga driver, ay siguro naman magiging maginawa ang pagpapaaral sa mga bata at kabuhayan ng mga namamasada sa daan o naghahanap buhay sa daan. Mahirap para sa amin. Kasi lalo na sa edad namin na ito lang yung binubuhay namin. Hindi na kami makapagtrabaho ng makapaghanap pa ng ibang kundi dito lang talaga. Ang gobyerno naman natin ngayon, sa ayaw at sa gusto natin, alam naman natin lahat yan. Pagka nagpatupad ng batas, sa ayaw at sa gusto mo, ipatutupad yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagtitipon-tipon o pag-aaklas na tinatawag dahil hindi kaya. Hindi sapat yung binigay ng gobyerno. Kung sapat lang yun, sasang-ayon lahat ng tao. Maging ang mga commuter, hindi lang ang driver, hindi lang ang operator at driver o nakikilabas, maging ang mga mananakay, sasang-ayon sa binibigay ng gobyerno. Ngunit hindi sapat. Kaya pati mga mananakay, hindi mo sila mapakuhanan ng opinyon para sila ay sumang-ayon sa gusto o ipatutupad ng gobyerno. Ang mga commuter naman ay nababahala sa epekto ng PUV modernization sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kahit na may layunin na mapabuti ang sistema ng transportasyon, marami sa kanila ang nag-aalala sa posibilidad ng pagtaas ng pamasahe sa mga bagong sasakyan. Ang mataas na halaga ng modernized PUV ay maaaring magresulta sa mas mataas na bayarin para sa mga pasahero. Bukod dito, ang mga posibleng pagbabago sa mga ruta ay maaaring magdulot ng abala at karagdagang oras ng biyahe para sa mga commuters. Sa ganitong paraan, ang PUV modernization ay hindi lamang dudulot ng pangamba sa mga tsuper, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga pasahero. Ako po si Janelle Almacam, 16 na taong gulang at 3 taon ako sumasakay ng jeep. Ako po si Mikael and I am 16 years old at nagko-commute po ako since grade 3 po.
Actually, meron na akong kakilala na taga sa amin. So, ang nakikita ko na pagbabago sa buhay nila nung is parang nahihirapan na yung mismong chopper na makapagsakay ng pasahero. And that way, nakikita ko rin kung paano yung talaga paghihirap naman sa nangyayari. Since matagal na po akong nagko-commute, yes po, marami po akong kilala. And kung paano sila maapektuhan, masyado pong masakit para sa kanilang bulsa. Kasi po yung kinikita nila araw-araw, hindi pa po sapat para sa pangkabuhayan nila. So imagine mo kung 2.8 million yung kailangan para makabili ng modernized jeep. Ilang pasada yung kailangan nilang gawin araw-araw. For me, as a commuter, hindi ako pabor sa jeepney phase out kasi nahihirapan na yung mga chopper natin. So, bakit pa tayo gagawa ng paraan para lalo silang mabili? Siyempre, hindi. Kasi kung ang nais naman ng gobyerno is yung less pollution, mag-isip naman sila ng bagong solusyon, hindi yung modern jeep. Kasi di ba may aircon din doon, so magtataas na naman ng presyo. Ayun, ayoko lang. Siksikan pa yung mga e-jeep na nasubukan ko sa Manila, mas siksikan pa siya. Kung sa normal na jeep, siksikan lang sa upuan. Sa e-jeep, nakatayo kayong siksikan, which is ayoko. Monday to Friday, gano'n. Araw-araw. So, for me, okay naman na tamas yung pamasahe. Pero syempre meron ding cons yung pagtaas ng pamasahe. Like, syempre may times na talaga na nangangailangan din tayo mga commuter. So, that's why it's either good or bad din yung pagtaas ng pamasahe. Opinion ko, nagagalit. Bilang commuter, grabe magkano yung ibang kailangan ko i-budget araw-araw. So ayun, minsan napipilitan akong maglakad. 10 pesos lang o 11 pesos lang ang estudyante ngayon. Kung itataas mo ng 50, ano yun, babiyahe ka ng ilang kilometro, ganun. Sa tingin ko, isa na naman tong band-aid na ginagawa na naman ng gobyerno. Kasi kung gusto natin magbago, bakit kailangan natin tanggalin yung nakasanayan na natin, di ba? At saka kung, sige, sabihin natin maganda ang pagbabago. Pero kung yung mga maapektuhan tulad ng mga operators at yung jeepney, hindi naman nila kayang sumabay sa pagbabago. Dapat siguro pondohan ng gobyerno yung pera na dapat ilaan. So, yung epekto ng jeepney phase out is malaki talaga as a commuter. So, like today, mga past few days, nahihirapan ako sumakay ng jeep ngayon kasi minsan last trip and minsan talaga naabutan ko na lang na walang jeep sa terminal. So, I decided to mag-tricycle na lang. So, ayun nga. Ako kasi mahilig din kasi ako magtipid. So, kasi limited lang kasi binibigay sa akin budget per day. So, I decided na talagang mag-jeep. So, ayun nga, parang parang napapagastos pa ako. Kasi, syempre yung iba kasi, sabihin na natin yung iba, mahal talaga yung singil. So, talagang pipilitin ko talaga mag-jeep para lang makapagtipid. Scared. Because my money is gonna lose easy. Yeah. So, ayun nga. Dahil na nga din sa jeepney phase out. So, nawawala na nga talaga ng mga jeep dun sa terminal. So, naabutan ko nga nawala. And, ayun nga, mahirap din sa mga talagang malalayong lugar na wala talagang jeep. Kasi yun ang talaga yung solusyon para makauwi sila. So, yung solusyon na gagawin doon is parang no choice na tayong humanap ng as a commuter, kailangan talaga nating makapaghanap ng paraan. So, mas maganda na sumakay na lang ng tricycle yung aabot dun sa natin. Talagang pag-uwian. And that in that way makakapagbigay tayo ng
solusyon sa bawat commuter and para din sa sarili natin. Siguro kung nailunsad na yon tapos first, kunyari sabihin natin first month pa lang, parang sobrang hirap naman nun kasi parang ang onti pa lang ng Egypt na i-release. So siksikan na naman kayo, ganun. Tapos grabe na naman yung pila. So ayun, siguro panibagong hamon na naman with. So for me, mas magandang gawin ng gobyerno is parang tulungan na lang din nila yung mga jeeper natin. Instead na i-phase out, then sila na yung bahala dun sa mga jeep na modernized. So mas maganda talaga na tulungan ng pamahalahan yung mga jeeper. Pero hindi lang dapat ang pamahalahan, kundi pati na rin tayo mga commuter. So, syempre bilang gobyerno, dapat nandun ka palagi para sa mga tao mo. Sa tingin ko, dapat nilang nasa tabi nila yung mga jeepney drivers, yung mga operators. Parang i-aid ba nila sa when it comes to bayarin. So, like pwede nilang sagutin yung pambayad sa jeep na yung modernized jeeps. Nang sa ganun, hindi naman mahihirapan yung mga chopper at yung mga operator sa pag-keep up. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Makikita naman natin na ang programong PUV modernization ng gobyerno ay mayroong mabuting hangad para sa ating bansa. Ngunit hindi naman lahat ay mayroong kakayahang magpalit ng PUV, prangkisa at iba pa. Karamihan ay mayroong pinapaaral ng mga anak o binubuhay na pamilya sa pamamagitan ng pamamasada. Dito nila hinuhugot ang kakayahan upang maitaguyod ang kanilang buhay. Hindi rin naman lahat ay kwalipikado sa ibang uri ng trabaho. Kaya't mayroong mahihirapan kung sakaling ipatutupad ang pagkawala ng kinikilala nating simbolo ng ating kalsada. Hindi mawawala ang boses ng mga commuter. Pinakita nila na sila ay suporta sa mga tsuper ng ating mga jeepney. Ito ay bahagi ng kanilang buhay. Buhay kung saan sila ay sumasakay upang makarating sa kanilang paroroonan. Inihayag din nila ang kanilang pakikiramay sa mga maapektuhan ng sinasabing modernisasyon. Ang jeepney o ang hari ng kalsada na madalas nating sakyan. Ano nga ba ang mangyayari kung ito ay mawawala? Mulit muli, kami ang sasakyan ng masa, boses ng mga namamasada.